Welcome back to my channel. I'm Dale Pablico, CEO of Dale Prime Corp. And for today's video, ito yung video na about staycation na meron kasing isang post before na nag-post siya ng anonymous about staycation and sinasabi niya doon na isang malaking staycation operation na hindi nagre-remit sa owner, maraming booking, pero walang nare-remit sa unit owner. Nag-post siya ng anonymous. And marami doon ang na-curious. Possible mga gusto lang nila ng drama, gusto lang talaga nila ng nakikiisyoso sila. So nagtanong, sino ba yan? Ganito. So hindi naman nagpangalan. Ang hindi lang maganda doon, nagbigay ng mga clue. And ang di ko lang nagustuhan, bakit ako yung pinupoint out doon. And tinanong ko sa admin nung group na yon kung sino yung nag-comment na yon. Doon ko nalaman na yung isang agent na yon, kakilala ko. And sa tagal ng panahon, binaliwala ko lang sila. Pero ngayon kasi may proof na ako na bakit ako yung pinupoint out ninyo, kilala naman natin kung sino yung gumagawa ng hindi maganda o illegal sa MOA area. So, ngayon, sabi ko, sisirain ninyo yung reputasyon ko, ibe-brainwash ninyo, or ikakalat ninyo na possible na ako. So, mas okay na turuan ko na lang ang unit owner kung paano ba malalaman kung ang agent ninyo is, ano ba sa inyo, transparent. Ang pinaka-effective, kung nagpapa-staycation kayo, naka-smart lock ang unit ninyo. Kapag ka naka-smart lock ang unit ninyo and nakakonect siya sa gateway at saka may wifi kayo, automatic magno-notify sa inyo kung may papasok sa unit ninyo. Isa yan sa pinaka magandang way para malaman ninyo kung may activity ang unit ninyo. Sa amin, yung sabi ng agent na parang ako yung pinupoint out niya, paano mangyari sa amin yon? Unang-una, sa company ko, naka-co-host ang mga unit owner. So nalalaman nila, nababasa nila kung ano yung activity sa unit nila. Sabihin man natin na walang booking ngayong araw, pwedeng pasukan by walk-in. Kaya mas maganda, nakaregister talaga kayo sa smart lock. So, napakadali lang ng mag-set up nun. Da-download lang kayo. Ang da-download lang ninyo is yung app. And then, magre-register. And then, ibigay nyo lang sa leasing agent ninyo or sa SPA ninyo yung email ninyo. And then, mare-register na. Yan ang pinaka-effective. May isang tanong pa, bakit ngayon is binablog ko yung mga activity ng ibang agent? Ang nangyari sa MOA area, siraan ang mga agent para makakuha ng unit owner. Pero at the back of their naman, may mga hidden agenda sila. Na alam ko naman sa sarili ko kung sino yung mga agent or SPA na nasa MOA area. Dahil noon, talagang nahalubilo ko sila. Pero wala akong pakialam sana sa nila Kasi kung ganun sila, bahala sila. Kasi ganun ang nila, illegal Kasi meron pa yung isang beses na nakasama ko yung agent na yon. As in, nasa sasakyan ako niya, way back, sabihin natin mga 3 years ago, 4 years ago. Long term pa yun Yung agent na yan, yung nag-comment doon sa post na yan, alam mo ang sabi niya, at mismo nanggaling sa bibig niya to. Take note mga unit owner, binabayaran ang water in advance para hindi mag-notify sa unit owner na may gumagamit ng unit and may nagko-consume yung water. So wala kang matatanggap na bill. Kung meron man bayad.
So, hindi siya parang may disconnection pa, ganon. Siya mismo nagsabi sa akin nun. Kaya dun pa lang, sabi ko, ganon yung mga agents sa MOA. Nagsisiraan para lang makakuha ng kliyente. Pero, di nila alam, nakalimutan ba nila na sila yung gumagawa ng hindi maganda sa unit owner? Sila yung nanglalamang sa unit owner. And ipapasa nila sa company ko. Parang sa akin hindi tama yun. So, kailangan kong i-aware ang mga unit owner na sa MOA area, ang mga agent is may mga ginagawang hindi alam ng unit owner. At mismong sila, mga agent, is nakahalubilo ko talaga. Kilala ko. Kaya ngayon iniwasan ko sila eh. Dahil nakilala ko kung paano sila mag-transact. Madadamay ako. Yung company ko, madadamay. Kaya mas okay na solo ko lang. Kami lang ng broker, asawa ko, which is siya yung licensed broker. Kami na lang. Kasi alam namin sa sarili namin na hindi kami manglalamang ng unit owner. And sa ngayon, ang nangyayari, kahit anong pilit naming gawing may sarili kaming rule sa company, kine-question ng ibang agent kung paano ko patakbuhin yung company ko. Which is, hindi naman ako nakikialam sa kanila. Unang-una, yung nagko-question ba yon sa akin? Accredited broker, accredited PRC license ba siya? May broker ba siya? Nagmamanage siya, pero ang tanong, may business, may ano ba siya, license to operate business? Yun ang napapansin ko sa MOA area. Kung sino yung mga gumagawa ng tama, yun yung parang binubuli talaga nila, pinagtatawanan nila sa social media kung paano ganito, ang daming charge. Pero hindi nila napapansin, sarili nila illegal. And then sila yung may mga hidden agenda na hindi alam ng mga unit owner. Ako nagbablog noon para lang sa amin kung paano kami mag-operate, ganito, ganyan. And then pag nalaman ng ibang agent, may isang grupo ng agent na minsan nag-ano pa sila, gagawa pa silang video, pagtatawanan nila, ganito daw ang company na ganito. Ngayon, i-compare ko kung ano yung pinagkaiba nila sa amin. Kami kasi transparent sa unit owner. Yung grupo na to, questionin ninyo kung bakit ganun sila. Yung grupo na yon, tanungin natin kung paano ba sila nag-ooperate. Bakit yung company ko ang nakikita nila? Sa ngayon, isa lang po yung gusto kong iparating sa mga unit owner. Bago kayo magtiwala sa SPA, sa agent, siguraduhin po ninyo na transparent talaga sila. Huwag po kayong magbigay agad ng full authority SPA doon. Kailangan sa admin pa lang alam na ninyo na everything na yung mga transaction ninyo sa unit ninyo, ipa-email sa inyo. Mga activity, everything. Dahil hindi nyo alam na kumikita sila nang hindi ninyo alam. Marami pa akong video na i-release about dyan, awareness, kasi ayaw na ayaw ko na ako yung sinisira ng ibang agent. At the end of the day, sila naman yung may hidden agenda.